Well, of course, yung tuloy-tuloy na pag-i-implement ng ating programa, lalo na yung mga masasabi nating major achievements for the last 6 months mula nung January. So, saan na kami ngayon? Aming ginagawa at ano yung mga accomplishments at lalo na pagdating sa beneficiaries, pagdating sa partnership with other government and non-government organization at saka yung mga bagong policies, bagong palisiyan at pinopropose ng ating management and of course ng ating gobyerno. Dr. Gemma, yung last time na nandito ka, nabanggit mo sa mga kasamahan natin sa media na target ng 4Ps this year na ipag-graduate ang 1.2 million households. Sana po ba tayo ngayon, considering na gitna na ng taon, ilan na po yung napag-graduate natin? Okay, tamang-tama po ang SAS Raymond, no, na talagang ang ating gustong maabot ngayong taon na to based doon sa ating General Appropriations Act, yung DBM, na kailangan mayroon tayong 1.2 million household beneficiaries to exit or graduate from the program. So sa ngayon, talagang andoon pa tayo, mababa pa po ang ating numbers kasi most of our 1.2 beneficiaries last year September sila na ibalik sa programa. So ibig sabihin, sa bibisitahin ulit namin sila ngayong September. So titingnan natin na kung baga nandoon ang majority ng beneficiaries yung number na talagang potential na mag-graduate this year. So halos 800,000 na yun yung bilang namin na babalikan natin, na i-ensure natin na sila ay makapag-graduate ngayong taon. So ngayon around 20,000 pa lang to be honest, no, yung ating kagraduate. Ibig sabihin na abot na nila yung self-sufficient level. Yun po ang sukatan, no, yung using our social welfare and development indicators. So lahat po gumagawa ng tumutulong kasama ang ating local government units para mabigyan ng kaukulang programa tulad ng livelihood at saka scholarship kasi kailangan ihanda sila bago mag-graduate sa program. Po, no, Director Gemma, ito pong kaya simula September po yung ating bilang kasi bunga po yun ng reassessment na nagawa po natin. Tama po? Yes po. Ito po yung pag-revalidate doon sa mga na-identify dati na non-poor, pero binigyan natin sila ng pagkakataon na makita yung actual na kanilang sitwasyon pagdating particularly sa kanilang economic condition. Director, pagka weekend report, pati kay Director Lara yung sa Agency Operation Service, marami palaging nagtatanong kailan daw ang payout. So ang lumalabas parang late o delayed. So gusto namin itanong sa inyo, kumusta na po ba yung payout, yung P5 tapos yung P6? Okay. So actually talagang on time na nakabayad na po kami nung period 6 at saka yung period 1. No, nandoon sa aming website kasama po ang Land Bank. Ito po yung regular. So kailangan maintindihan natin na yung regular payment ng ating mga beneficiaries ang medyo nadidelay lang po. Baka ito yung sinasabi ng ating mga household beneficiaries, ang nadidelay lang po natin ngayon yung mga ni-reinstate, yung mga binalik ng mga beneficiaries. Natatandaan nyo po, nung last media forum natin, sinasabi ko na nakapagbayad na tayo ng mga ibinalik, 3 batches yun na halos 700,000 na beneficiaries. Nabayaran na po yun. So ngayon, ang hindi pa po nababayaran yung batch 4 na kalalabas lang ng listahan at validation. Ito po ngayon talagang ang hinihingi namin ng more patience kasi nandoon naman na po ang ating request sa DBM, gumawa ng paraan sa Secretary Rex, nakausapin po ang DBM na mabigyan ng pondo itong ating naiiwanan pa ng mga beneficiaries.